Si O'Neil ay nakadestino sa isang pampublikong operasyon sa kanayunan. Isang araw, habang sila ay nasa gitna ng isang masusing pagbabantay sa isang posisyon na matagal nang minamanmanan ng mga terorista, ay biglang sumabog ang isang nakatagong bomba sa kanilang paligid. Ang puwersahang pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala at agad na nagresulta ng pagkawala ng iba pa nilang mga kasamahan. Dito na pagpasyahan nila O'Neil na sugurin ng mga terorista sa ginagawang pag-atake sa kanila. Nakita ni O'Neil ang sarili na napilayan, ngunit hindi siya nagpadala sa sakit o takot dahil sa lakas ng impact ng pagsabog. Sa gitna ng putukan at kaguluhan sa labanan, ay bigla na lamang naramdaman ni Kapitan O'Neil ang matinding sakit sa kanyang braso. Natamaan ako sa braso. Ungol niya sa gitna ng sigaw ng mga kalaban at kasamahan. Sa halip na magwala, nagamit niya ang natitirang lakas sa kanyang katawan upang tumawag ng tulong para sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng matinding sakit at pagkabigla, ay nagawa niyang panatilihin ang kanyang kalmadong kaisipan na tumulong naman sa kanya na agarang kumilos upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Kahit na sa gitna ng kagipitan at sa pagkawala ng kanyang sariling kakayahan, hindi nag-api ni O'Neil ang diwa ng pagmamahal sa bayan at sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang katapangan at dedikasyon sa paglilingkod ay nagtulak sa kanya na patuloy na harapin ang bawat hamon na dumarating sa kanyang buhay. Isang kasamahan ang agad na lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba at pag-aalala. Kapitan O'Neil, kailangan tanggalan kayo ng kamay. Pulong nito sa kanya. Ang kanyang mga matay namumugto dahil sa takot at sakit na nadarama sa mga nakikita. Sa mga salita ng kasamahan at sa pagmumukha ng kanyang kaibigan, ramdam ni Kapitan O'Neil ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Ngunit kahit na sa gitna ng kagipitan, hindi nagapi ang diwa ng katapangan at determinasyon sa kanyang puso. Ngunit ang pahayag na iyon ay hindi kaagad tinanggap ni Kapitan O'Neil. Hindi pwede. Mariin niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pagtanggi. Kailangan kong may pagpatuloy ang laban. Kailangan ko ang aking mga kamay para sa aking tungkulin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, alam ni Kapitan O'Neil sa kanyang sarili na may totoo sa sinasabi ng kanyang kasamahan. Ang baril kasi na tumama sa kanya ay maaaring may lason. At kung hindi kaagad naaalisin ang kanyang sugatang kamay, ay maaaring magdulot ito ng mas malalang pinsala sa kanya o kahit sa kanyang mga kasamahan sa laban. Sa mga sandaling iyon ng pag-aalinlangan at pagtutol, nagbalik sa isipan ni Kapitan O'Neil ang mga banta at panganib na maaaring dulot ng pagiging pabaya sa kanyang kalusugan. Sige, gawin mo na lang. Mariin niyang sabi sa kanyang kasamahan. Ang kanyang mga matay puno ng pangamba at pagkabahala. Sa tulong ng kanyang kasamahan, sinimulan nilang tanggalin ang kanyang mga sugatang kamay. Ang sakit na dulot ng bawat pagputol ay hindi kayang pantayan ng anumang damdamin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, meron siyang malalim na pagtitiwala sa desisyon na ginawa niya. Matapos ang lahat ng pagpapahirap, ang kanyang mga kamay ay natanggal na nga. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng kanyang kakayahan sa digmaan, ramdam niya ang simula ng isang bagong paglalakbay sa buhay. Isang paglalakbay na hindi lamang tungo sa pagbabagong pisikal, kung hindi pati na rin sa pagbabago ng kanyang pananaw at pagpapahalaga sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Sa mga araw na sumunod, naranasan ni Kapitan O'Neil ang isang bagong uri ng pakikibaka. Ang kanyang pagtanggi sa lason na dulot ng baril na tumama sa kanya ay nagdulot sa kanya ng malalang pinsala. At sa pagkawala ng kanyang mga kamay, nawalan siya ng kakayahan na mismong makipaglaban sa kanyang mga kalaban. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang gamitin ang natitirang kakayahan na meron pa siya upang makatulong sa kanyang mga kasamahan. Kahit na nahihirapan siya sa pagkawala ng kanyang mga kamay, hindi siya nagpatinag at sa halip, nagtulungan sila ng kanyang mga kasamahan upang magpatuloy sa kanilang misyon. Bagaman hindi na siya nakapagmamaneho ng baril o nakikipaglaban ng direkta, nagamit niya naman ang kanyang karanasan at kaalaman upang maging gabay at tagapayo sa kanyang mga kasamahan. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, naroon si Kapitan O'Neil, nakatayo't matapang,
na nagbibigay gabay at inspirasyon sa kanilang mga puso. Bagamat ang kanyang katawan ay may limitasyon, ang kanyang diwa naman at kagitingan ay walang hanggan. Sa gitna ng labanang iyon, natutunan ni Kapitan O'Neil na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan. Bagkus ito ay matatagpuan sa kalooban at determinasyon na harapin ang anumang hamon na dumarating sa kanyang buhay. Matapos ang mga paghihirap at pagsubok, sa wakas ay natapos na rin ang laban. Bagamat may mga sugatan at mga nawala sa kanilang hanay, ang misyon ay matagumpay na natapos at sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, ang mga tagumpay na kanilang natamo ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kung hindi para na rin sa bayan. Sa isang maliwalas na umaga, naglalakad si Kapitan O'Neil patungo sa kampo ng kanilang mga sundalo. Ang hangin ay malamig at sariwa. Nagbibigay buhay sa kanyang mga hakbang habang tinatahak niya ang landas patungo sa kampo. Sa loob ng kampo, ang atmosfera ay puno ng gabi at sigla. Ang mga sundalo ay abala sa kanilang mga gawain. Merong nag-iensayo sa pag-shooting at meron na rin namang nagmamarcha sa parada at merong nagtuturo sa mga baguhan. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, ang isang malalim na kahimbingan ay bumabalot sa kapiligiran. Ang kahimbingan na nagsasalamin ng kahandaan ng mga sundalo na harapin ng anumang hamon. Nakita ni Kapitan O'Neil ang kanyang mga kasamahan, nakangiti at nag-uusap sa isang tabi. Sa harap nila, nakatayo siya at matamlay at seryoso ang mukha. Nag-aalangan at may kalungkutan sa puso. Nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan nang makita siya. Kapitan O'Neil, bakit po kayo nandito sa kampo? Hindi ba't dapat ay nasa ospital kayo? Tanong ng isa sa kanila na puno ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa pagbulong ng kanyang kasamahan, napagtanto ni Kapitan O'Neil na ito na ang tamang pagkakataon upang ipaalam sa kanila ang kanyang desisyon. Oo, dapat ay nasa ospital ako. Simula niya, ang kanyang tinig ay payak, ngunit puno ng katiyakan. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay biglang napansin niyang naglalakad na humihingi ng atensyon. Si Kapitan Diaz, ang pinuno ng kanilang kampo. Ito ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalasakit at pag-aalala. Kapitan O'Neil, simula ni Kapitan Diaz. Narinig ko ang patungkol sa iyong pinsala. Napakalungkot na maranasan niyo ang ganitong uri ng pagsubok. Kami ay narito upang suportahan kayo sa anumang paraan na kaya naming gawin. Nagpasalamat naman si Kapitan O'Neil sa suporta ng kanilang pinuno. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon sa kampo. Kapitan Diaz, may mahalaga akong kailangang ipaalam sa inyo at sa aking mga kasamahan. Pahayag niya, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng determinasyon at tapang. Sa gitna ng katahimikan at pag-aalala, inilahad ni Kapitan O'Neil ang kanyang desisyon na magpaalam sa kampo. Simula ngayon, sampik niya, ay nagpapasya na akong maglingkod sa ibang paraan. Ang aking pagiging pagkasundalo ay dito na magtatapos. Naramdaman niya ang pagkabigla at pag-aalala sa bawat mukha na nakapalibot sa kanya. Ngunit sa kabila ng reaksyon, ipinagtapat niya ang kanyang saloobin. Ang aking mga kamay ay wala na. Wala na akong kakayahan na makipaglaban ng direkta sa labanan. Ngunit ang aking puso at ang aking diwa ay handang magpatuloy sa paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng pagkabigla at pag-aalala, unti-unting natanggap ng kanyang mga kasamahan ang kanyang desisyon. Sa halip na panghinaan ng loob, nagpakita sila ng suporta at pagmamahal. Kapitan O'Neil, kahit sa anong paraan, naniniwala kami na magiging mabisang tagapagtanggol ka pa rin ng bayan. Saad ng isa sa kanila, ang kanyang mga matay puno ng paggalang at paghanga. Nakaramdam naman si Kapitan O'Neil ng kaligayahan sa gitna ng pag-aalala at pagkabigla ng kanyang mga kasamahan. Sa kanilang pagsuporta, naramdaman niya ang lakas at kumpiyansa na kailangan niya upang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Matapos ang kanilang maikling pagpupulong, nagpaalam na si Kapitan O'Neil sa kanyang mga kasamahan sa kampo. Sa gitna ng mga yakap at paalam, ipinangako niya na hindi niya kakalimutan ang mga aral at karanasan na kanyang natutunan sa kanilang hanay. Sa paglisan niya sa kampo, may dala siyang halong kalungkutan at kasiyahan sa puso. Kalungkutan sa paglisan sa mundong kanyang kinalisnan,
Ngunit kasiyaan naman sa pag-asa na dala niya sa kanyang puso na magiging daan sa bagong paglalakbay at sa pagtatapos ng isa't isa pang yugto ng kanyang buhay, nagsimula si Kapitan O'Neil sa kanyang bagong misyon, ang maging tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng karapatan at kaginhawaan ng mga taong may kapansanan. Sa kanyang bagong hamon, dala niya ang liwanag at pag-asa at pati na rin determinasyon sa mga taong dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Sa paglisa ni Kapitan O'Neil mula sa kampo, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pag-aaral at pagsasanay sa kanyang bagong papel bilang tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan bilang isang sundalo at sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang sariling mga limitasyon, natuklasan ni Kapitan O'Neil ang kahalagahan ng pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa, nagtayo siya ng isang organisasyon na naglalayong magbigay ng suporta at tulong sa kanila. Sa bawat pagkakataon na meron siyang pagkakataon, nagbahagi si Kapitan O'Neil ng kanyang kwento at pati na rin mga karanasan. Sa bawat talumpati, pinapaalala niya sa mga tao na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, ngunit sa kagitingan at determinasyon na harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nagbibigay siya ng inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay nagiging tanglaw sa mga taong tumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Sa kanyang mga kampanya at aktibidad, nagiging boses siya ng mga walang boses, nagtutulak ng pagbabago at pag-unlad para sa kanilang karapatan at kaginhawaan. Sa bawat pagkakataon na meron siyang pagkakataon, hindi niya pinapabayaan ang mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon, nagiging instrumento siya ng pagbabago at pag-asa sa kanilang buhay. Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, nagiging tanglaw siya ng mga taong nangangailangan ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng lakas at determinasyon sa mga taong dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Sa kanyang mga salita at gawa, nagiging inspirasyon siya sa lahat ng may hangaring magtagumpay sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap. Sa paglipas ng panahon, ay unti-unti siyang nakikilala bilang isang kilalang motivational speaker at advocate para sa mga taong may kapansanan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa bawat isa na may pangarap na abutin at layunin na makamit. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, patuloy na ipinagpatuloy ni Kapitan O'Neil ang kanyang misyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong nangangailangan ito. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na daanan ng buhay, nagdudulot ng pag-asa at lakas sa mga puso ng marami. Sa bawat salita at gawa, nagiging tanglaw siya sa mga taong nangangailangan ng gabay at suporta. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga taong may pangarap at layunin na abutin. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, patuloy niyang ipinapamalas ang kanyang determinasyon at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at kapwa. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy na naglilingkod si Kapitan O'Neil bilang isang advocate at motivational speaker para sa mga taong may kapansanan, hindi niya maiwasang harapin ang iba't ibang mga pagsubok at hamon sa kanyang landas. Isang pagsubok na kanyang kinaharap ay ang kalungkutan, pati na rin kakulangan sa suporta at pag-unawa mula sa ilang sektor ng lipunan. Bagamat may mga taong nagbibigay sa kanila ng buong suporta at paghanga sa kanyang advokasya, hindi may tatanggi na may iilang individual at institusyon na hindi lubos na nauunawaan ang kanyang layunin at misyon. Ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan ay hindi pa ganap na naabot sa lipunan, kaya't patuloy na hinaharap ni Kapitan O'Neil ang hamon na magpatuloy sa pagpapaliwanag at pagtuturo sa mga tao. Isa pang hamon na kanyang hinaharap ay ang kakulangan sa mapagkukunan ng pondo at suporta para sa kanyang mga programa at proyekto. Bagamat meron siyang mga kaibigang nagbibigay ng tulong at suporta, hindi pa rin sapat ang mga ito upang matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan. Kailangan niyang harapin ang mga hamon na maghanap ng iba't ibang pagkukuhanan ng pondo at suporta sa kanila upang mapalawak ang kanyang advokasya at maging mas epektibo sa pagtulong ng mga nangangailangan. Isang mahirap na pagsubok rin ang pakikibaka sa mga diskriminasyon
At sa gitna ng laban sa mga taong may kapansanan, bagamat may mga batas at patakaran na naglalayong protektahan ang kanilang karapatan, hindi pa rin lubos na natutugunan ang mga isyu ng diskriminasyon at stigma sa lipunan. Kailangan niyang patuloy na maglaban at pagpatuloy ang kanyang advokasya para sa patas at pantay na pagtrato sa lahat ng mga tao, anuman ang kanilang kakayahan o kalagayan sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinakaharap, patuloy na nagpapakita si Kapitan O'Neil ng tapang, determinasyon at dedikasyon sa kanyang misyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong may kapansanan. Sa bawat pagkakataon, patuloy niyang ipinapakita ang halaga ng pagtanggap at pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, pati na rin ang kahalagahan ng patas at pantay na pagtrato sa lahat ng mga tao. Sa kanyang patuloy na pakikibaka at pagsusumika, patuloy na lumawak at lumago ang kanyang advokasya at impluwensya. Ang kanyang mga salita at gawa ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa marami, naglalagay ng panibagong ilaw sa buhay ng mga taong may kapansanan. Sa bawat hamon na kanyang hinaharap, patuloy siyang lumalaban at nagpapakita ng tapang at determinasyon sa kanyang misyon na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa lahat. Sa loob ng isang silid ng pagpupulong, nag-umpisa ang ilang miyembro ng organisasyon na pinamumunuan ni Kapitan O'Neil. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at determinasyon habang binibigyan pansin ang mga hamon at pagsubok na kanilang kinakaharap. Kailangan talaga nating hanapan ng paraan para masolusyonan ang problema sa kakulangan ng suporta at mapagkukunan ng mga pondo. Pahayag ni Sarah, isang aktivistang may kapansanan. Hindi sapat ang ating mga kasalukuyang mapagkukunan upang matagunan ang mga pangangailangan ng mga taong may kapansanan sa ating komunidad. Tumango-tango ang mga kapwa kasama bilang pahayag ng kanilang suporta sa naging obserbasyon ni Sarah. Tama ka, Sarah, sabi naman ni Miguel, isang dating sundalo na nagtagumpay sa gitna ng kanyang sariling mga hamon. Kailangan nating magtulungan upang makahanap ng iba't ibang paraan para makalikom ng mga pondo at suporta. Ang ating advokasya ay hindi lamang patungkol sa pagtuturo at pagbibigay ng pag-asa, kung hindi pati na rin sa pagkakaroon ng mga konkretong aksyon para sa pagbabago. Binigyang diin ni Kapitan O'Neil ang kanyang pananaw. Totoo yan, mga kaibigan. Kailangan nating magsama-sama at mag-isip ng mga makabuluhang solusyon. Hindi natin maaaring ipagwalang bahala ang mga hamon na ating kinakaharap. Ang ating pakikiisa at determinasyon ang magiging susi sa tagumpay ng ating advokasya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, patuloy na nagtutulungan at nagtutulungan ng bawat isa upang hanapin ang mga paraan upang malutas ang mga hamon. Ang kanilang pagiging bukas sa mga opinyon at ideya ay nagbibigay daan sa kanila upang lumikha ng mga estratehiya na mas epektibo at makabuluhan para sa kanilang mga layunin. Sa bawat pagkakataon na mayroon silang pagpupulong, patuloy na nagpapalitan ng mga ideya at nagbibigay ng suporta ang mga miyembro ng organisasyon. Ang kanilang determinasyon at pagkakaisa ang nagpapalakas sa kanila upang harapin ang anumang mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang kanilang pagsisikap ay nagiging inspirasyon sa iba na sumali at makiisa sa kanilang advokasya. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan at determinasyon, patuloy na lumalawak at lumalago ang kanilang advokasya. Ang kanilang mga salita at gawa ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong may kapansanan at patuloy na nagpapahalaga sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Isang hapon, nag-iisa si Kapitan O'Neil sa kanyang tirahan. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Napangiti siya nang makita niya ang kanyang mga dating kasamahan sa kampo. At ang mga ito ay nasa labas, nagdala ng kasiyahan at mainit na pagtanggap sa kanilang pagbisita. Kapitan O'Neil, kamusta ka na? Bulong ni Alex, isang matapang sundalo na naging malapit na kaibigan ni O'Neil sa kampo. Namimiss ka na namin sa kampo, Kapitan. Kahit nagpa siya kaming bisitahin ka para kamustahin ka at magkwento ng mga kaganapan sa aming buhay. Napuno ng kasiyahan ang puso ni Kapitan O'Neil sa pagdating ng kanyang mga kaibigan. Mabuti naman ako, mga kaibigan, sagot niya sa mga ito. Ang kanyang tinig ay puno ng saya at pagpapasalamat. Salamat sa inyong pagbisita, ha? Talaga namang namiss ko rin kayo. Bumukas siya ng pintuan at pinaupo ang kanyang mga bisita sa loob ng kanyang tirahan. Sa loob ng kwarto, nag-umpisa silang magkwentuhan at magbalitaan
sa mga pangyayari sa buhay. Kamusta ang mga bata sa kampo? Tanong ni Kapitan O'Neil, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Sana'y walang mangyari sa kanila habang ako'y wala. Ayos naman po sila, Kapitan. Sagot naman na Rachel, isang veteranong sundalo na kilala sa kanyang kausayan sa larangan ng medisina. Napapanatag sila sa inyong pamamahala at patuloy na nagpapatuloy sa kanilang mga gawain at pagsasanay. Ngunit tunay na namimiss ka na nila. Naramdaman ni Kapitan O'Neil ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga kasamahan na nagpalakas ng kanyang loob at determinasyon. Sa kabila ng kanyang pagkakapilay, ramdam niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan na handang dumamay at magbigay ng suporta sa kanya sa anumang mga pagsubok na kinakaharap niya. Sa loob ng ilang oras, patuloy silang nag-uusap at nagbibigay ng mga balita sa isa't isa. Ang kanilang pagkakaroon ng panahon na magkasama ay nagdala ng ligaya at kasiyahan sa kanilang mga puso. Nagpapakita ng halaga at tunay na pagkakaibigan at samahan. Sa pag-alis ng kanyang mga bisita, ay nagpasalamat si Kapitan O'Neil sa kanilang pagbisita at suporta. Salamat sa pagbisita at pagmamalasakit, mga kaibigan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapasalamat at pagpapahalaga. Kayong nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa akin upang patuloy na harapin ang mga hamon ng buhay hanggang sa muli. Sa pag-alis ng mga kaibigan, naramdaman ni Kapitan O'Neil ang init ng pagkakaibigan at pagmamahalan sa kanyang puso. Ang kanilang pagbisita ay nagdala ng ligaya at kasiyahan sa kanyang buong katawan. Nagpapakita ng halaga ng tunay na pagkakaibigan at samahan ng mga panahon ng hirap at pangungulila. Sa bawat pagkakataon na mayroon siyang mga kaibigang handang dumamay sa kanya at magbigay ng suporta, ay napapatunayan niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay sa buhay. Sa gitna ng tahimik at payapa, habang naglalakbay si Kapitan O'Neil sa kagubatan ng kanyang mga pangarap, may mga alaala sa mga damdamin na biglang sumagi sa kanyang isipan. Nang tumahimik na ang paligid at unti-unti nang magpapahinga, napuno ng mga alaala ang isipan ng Kapitan O'Neil. Ang kanyang pagkatao ay nababalot ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga araw ng paglilingkod bilang sundalo, ang mga pagsubok at hamon sa kanyang kinarap, at ang mga pangarap na hanggang ngayon ay patuloy niyang hinahangal. Ngunit sa kabila ng mga alaala at mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila'y laging naiiwan sa kanyang puso. Ang pagkakaroon ng mga kamay. Ang mga kamay na dati niyang ginagamit upang manguna sa laban at upang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang mga kasamahan at upang maging tanglaw sa mga panahon ng dilim. Sa tuwing magmumuni-muni siya, hindi niya maiwasang maalala ang pagkakaroon ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dating nagagamit upang ipagtanggol ang bayan at maglingkod sa kapwa. Ang mga kamay na may sapat na lakas at ang kakayahan upang harapin ang anumang pagsubok at hamon. Ngunit kahit na namimiss niya ang kanyang mga kamay, tanggap ni Kapitan O'Neil ang kanyang pagkatao sa kasalukuyan. Tanggap niya ang kanyang pagkakapilay at ang mga limitasyon na dala nito. Alam niyang kahit wala na ang kanyang mga kamay, patuloy pa rin siyang may kakayahan na maglingkod sa iba at magbigay ng inspirasyon sa mga nangangailangan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, sa bawat hininga na kanyang pinapaypay, naramdam ni Kapitan O'Neil ang kanyang sariling lakas at determinasyon. Ang kanyang pagkapilay ay hindi umadlang sa kanyang paglalakbay patungo sa kanyang mga pangarap. At sa halip, ito'y nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw at paninindigan sa buhay. Sa pagtanggap sa kanyang sariling pagkatao, nagiging mas malakas at matatag si Kapitan O'Neil. Ang kanyang mga pagsubok at mga pangarap ay nagiging gabay sa kanya patungo sa kanyang patutunguhan. Sa kabila ng kanyang mga limitasyon, patuloy pa rin niyang pinipili ang pagiging inspirasyon at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. At habang ang gabi ay unti-unting pumapatak at ang pagtulog ay bumabalot sa kanyang pagkatao, ang pagkakaalaala niya sa kanyang mga kamay ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Ngunit kasabay nito ang pagtanggap at pagpapahalaga sa kanyang sariling pagkatao. Isang pagkatao na puno ng lakas at determinasyon at pag-asa. Sa isang masiglang pagpupulong ng lokal na komunidad, nagsalita si Kapitan O'Neil sa harapan ng mga tao. Dala ang kanyang karisma at inspirasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati ni Kapitan O'Neil.
Ang kanyang tinig ay puno ng sigla at determinasyon. Ako po ay lubos na nagagalak na makasama kayo ngayong araw upang talakayin ang isang napakahalagang isyu sa ating lipunan, ang mga karapatan at kapakanan ng mga taong may kapansanan. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan at nagpapakita ng kanilang suporta sa kanyang mensahe. Sa ating lipunan, madalas nating nakikita ang mga taong may kapansanan bilang mahina at hindi karapat-dapat sa mga oportunidad na nararapat sa kanila. Patuloy ni Kapitan O'Neil. Ngunit hindi ito totoo. Ang mga taong may kapansanan ay may kagitingan rin, kakayahan at potensyal na hindi dapat binabaliwala. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa nakikinig. Bilang isang dating sundalo na nawalan ng mga kamay sa isang digmaan, alam ko ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa sa mga taong may kapansanan. Pahayag ni Kapitan O'Neil. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng kanyang sariling karanasan at pananaw. Hindi hadlang ang kapansanan sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Sa bawat pagsubok ay mayroong pagkakataon para sa pag-unlad at tagumpay. Kaya tayo ay dapat na magkaisa upang labanan ang diskriminasyon at stigma laban sa mga taong may kapansanan. Dagdag niya, ang kanyang tinig ay nagiging masigla at puno ng determinasyon. Tayo ay dapat na magtulungan upang bigyan sila ng pantay na pagtrato, oportunidad at suporta upang maabot ang kanilang mga pangarap at magtagumpay sa buhay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon at lakas sa mga nakikinig na nagpapalakas sa kanilang paniniwala sa kahalagahan ng pagtanggap at pagkakaroon ng paggalang sa lahat ng mga tao. Ano man ang kanilang kalagayan o meron man silang kapansanan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming tao ang lumapit sa kanya, nagpapahayag ng kanilang mga suporta at paghanga sa kanyang advokasya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pag-asa at inspirasyon sa marami, nagpapalakas sa kanilang paniniwala sa kahalagahan ng pagtanggap at pag-unawa sa mga taong may kapansanan. Sa bawat pagkakataon na mayroon siyang pagkakataon, patuloy na nagpapahayag si Kapitan O'Neil ng kanyang mensahe ng pag-asa at pagkakaisa. Ang kanyang advokasya ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na daan ng diskriminasyon at pati na rin stigma laban sa mga taong may kapansanan. Ito ay nagdudulot ng pagbabago at pag-unlad sa ating lipunan tungo sa isang mas pantay at makatarungan na lipunan para sa lahat. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sa loob ng ilang sandali, unti-unti nang bumuka ang mga labi ng mga tao sa kampo. Nagpapahayag ng kanilang suporta at paghanga sa mga sinabi ni Kapitan O'Neil. Ang pagpapahayag ng kanilang suporta ay nagdulot ng kasiyahan at kapanatagan sa puso ni Kapitan O'Neil. Nagbibigay daan sa kanya upang patuloy na magpatuloy sa kanyang advokasya at misyon. Salamat po sa inyong lahat, na nakikinig. Maraming salamat din po sa inyong suporta. Sabi ni Kapitan O'Neil, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng pagpapasalamat at pagpapahalaga ay lubos na nagpapalakas ng loob at determinasyon na patuloy na ipaglaban ng mga karapatan at kapakanan ng mga taong may kapansanan. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa, kaya tumaasa ako sa inyong patuloy na suporta at pakikisama sa pag-abot ng ating mga layunin. Napakaraming mga kamay ang bumati at nagpapahayag ng kanilang suporta sa kanya. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga at pagkilala sa kanyang advokasya at liderato. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang tunay na pagkakapantay-pantay para sa ating lahat. Dagdag pa ni Kapitan O'Neil, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at paninindigan. Patuloy tayong magsasama-sama, magtutulungan at magkakaisa upang magbago ang pananaw ng lipunan at magkaroon ng mas maunlad at makatarungang kinabukasan para sa lahat. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, ang buong kampo ay nagpalakpakan at nagpahayag ng kanilang suporta at advokasya ni Kapitan O'Neil. Ang mga salitang ito ay patunay lamang na ang kanyang mensahe ay tumagos sa kanilang mga puso at isipan, nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng naroroon.